Nang marinig ito, halatang hindi komportable ang mukha ng apat na dakilang tagapagtanggol. Mula sa likod ng ikatlong tuktok ng Clarity Sect, muling umalangaw-ngaw ang pagpapadala ng boses ni Yu Xinghai. Pangatlong nakababatang kapatid, iisa ang ating sekta. Bakit mo ako sinisiraan ng ganito? Habang umaalingaw-ngaw ang boses, mayroon ding malaking pagbabago ng primal na enerhiya, na nagpapahiwatig na hindi lamang naroon si Yu Xinghai sa Clarity Sect, kundi tila mayroon din siyang nilalabanan. Biglang umalangaw-ngaw ang isang kulog na ungol ng toro, kasunod ng isang gintong liwanag na tumaas ng ilang 10 metro mula sa paanan ng ikatlong tuktok. Si Lin Lasho, na may karanasan at kaalaman, ay nagpaliwanag, ang sakayan, isang paang baka. Iyon ang tunog ng isang paang baka. Lumiwanag ang gintong liwanag sa ibaba, at nakilala ito ni Duan Muxing bilang ang sikat na pamamaraan ng kanyang pinakamatandang nakatatandang kapatid, ang mahiwagang Heavenly Starlight. Habang naghahanda ng umalis ang cloud-piercing flying chariot, nagpalitan ng tingin ang apat na dakilang tagapagtanggol at sabay-sabay na pinaga niya ang 100 Tribulation Insight Avatar. Nagsalita si Hua Chongyang nang nakayukod. Alam kong hindi ako katapat ng elder. Minsan sinabi ng pinuno ng sekta, walang kapantay ang kapangyarihan ng elder. Kahit na magsama-sama kaming apat, hindi namin kailanman matatalo ang elder. Pakiusap, pag-isipan ninyong muli, elder. Malinaw na ito ay halo ng malumanay at matigas na taktika. Sa simpleng salita, kung pipilitin ni Lasho na makialam, handa ring lumaban ang apat. Kinumpirma rin ito ang isang kasabihan sa mundo ng paglilinang. Ang antas ng paglilinang ni Yu Xinghai ay kapantay ng kanyang master. Kung ang apat na dakilang tagapagtanggol ay may gayong kalibre, anong dahilan ang mayroon si Yu Xinghai para hindi maging isang 800 gintong Lotus Avatar? Casual na kumuha si Lasho ng apat na nakakakilabot na energy card, malalim at mapuwersa ang kanyang boses. Kapuri-puri ang iyong tapang. Hinahangaan ko ang iyong katapangan. Para sa kapakanan ng Cloud Stepping Boots, palalampasan ko kayo. Tumabi kayo. Medyo maganda ang impresyon niya sa apat na ito. Hindi bababa sa alam nila ang kanilang lugar. Kaya walang balak siyang patayin sila. Ngunit kung talagang gusto nilang tumaya sa 1% na pagkakataon, kung gayon ito ay magiging usapin ng buhay at kamatayan. At ang kapalaran ay nasa kamay ng langit. Sinabi ni Hua Chongyang, si Hua Chongyang ay natigilan sa lugar, ang kanyang noo ay nababalutan ng malamig na pawis. Pagkatapos mag-isip sandali, ikinuyong niya ang kanyang mga ngipin at nagbigay ng utos, umatras. Medyo nagtataka ang tatlo pa. Bagamat nag-aatubili silang harapin ang Grandmaster, sa gayong mahahalagang bagay na nakasalalay, paano sila basta na lamang uurong? Kailangan nating bumili ng oras para sa pinuno ng sekta. Hindi na magtatagal si Yu Hongyi. Malapit nang masira ang mga depensibong restriction ng ikatlong tuktok. Hindi tayo maaaring umatras. Mahigpit na samaway si Hua Chongyang, uulitin ko. Sa kawalan ng pinuno ng sekta, ako ang nagpapatupad ng kanyang mga utos. Nang marinig ito, hindi na nakipagtalo ang tatlo at sabay-sabay na sumagot, naiintindihan. Pagkatapos, nilang makitang umatras ang mga ito, tumayo si Lasho na nakapamewang, inalis ang mga tool card, at bagamat walang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid niya, sapat na ang kanyang di nakikitang aura upang takutin ang sinuman. Hindi ito itinayo sa isang araw. Ang libu-libong taon ng pagpapanday ang nagpahintulot kay Lasho na magkaroon ng ganitong nakasisindak na presensya. Pinatnubayan ni Duan Muxing ang lumilipad na chariot patungo sa ikatlong tuktok, at si Ciu Honor ay nakaturo sa unahan, nagpapaalala, Master, sa unahan. Iyan ang bilangguan ng Clarity Sect, na protektado ng libu-libong restriction. Hindi nakapagtataka, bumibili ng oras ang apat na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect para kay Yu Xinghai. Sa lakas ni Yu Xinghai, talagang aabutin ng ilang oras ang pagwasak sa libu-libong restriction na ito. Nagmamadaling hinimok ni Ciu Honor, pangatlong nakatatandang kapatid, bilis, bilis, huwag mong hayaang makatakas ang pinakamatandang nakatatandang kapatid. Muling umalangaw-ngaw ang tunog ng isang paang baka, unti-unting nawawala sa malayo ang ingay nito.
Nag-iisip na tumakas, bahagyang tinapik ni Lasho ang kanyang mga daliri sa paa at lumundag sa hangin, at habang bumababa siya, bumalot si Bai Yan sa hangin at pinatatag siya sa likod nito. Kasabay ng mga umuungal na tunog, si Bai Yan, tulad ng kidlat, ay tumawid sa kakahuyan patungo sa lugar kung saan bumagsak ang mahiwagang heavenly starlight. Habang si Lasho ay same time na naghahanap kay Yu Zhenghai, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa kakahuyan at pumaitaas sa langit. Sa loob ng gintong liwanag, mabilis na sumusulong ang isang paang baka, at isang malabong figure ang makikita sa likod nito. Iyon siguro ang masamang disipulo na nakasakay sa isang paang baka. Nang makita ito, hindi nag-atubili si Lasho. Sa isang kaway ng kanyang kamay, ang pinahusay na bersyon ng cage bind ay tumungo sa figure na nakasakay sa isang paang baka. Ang pinahusay na bersyon na ipinakita ay hindi isang makalupang kulungan, kundi mas katulad ng isang Daoist binding charm. Bagamat misteryoso ito para kay Lasho, tiyak siyang hindi makakatakas si Yu Zhenghai. Mabilis na hinabol ng charm ang isang bangin at pagkatapos ay naglaho sa likod nito. Ang paglaho ng charm ay nagpapahiwatig na pinaganya na nito ang epekto nito. Hindi maaaring makatakas ang masamang disipulo. Masamang disipulo, akala mo ba mapoprotektahan ka ng pagtatago sa aking charm? Si Lasho, na nakaupo sa bayan, ay naghanap gamit ang kanyang mga mata. Masyadong mabilis gumalaw ang charm, naglaho sa isang iglap. Ngunit sa kabutihang palad, may pang-amoy si Bayan. Dahil tumama ang charm, dapat ay malapit pa rin siya. Ding! Ang pagpaparusa sa masamang disipulo ay nagbigay ng 300 puntos na merito. Pagpaparusa. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng ganitong prompt, na higit pang nagpapahiwatig na tumama ang binding charm sa target nito. Si Bayan, na may matalas na pang-amoy na parang asong pangangaso, ay naghanap sa paligid at hindi nagtagal ay hamalingging ng mahina sa ilalim ng isang malaking puno. Tumangala si Lasho at nakita ang isang piraso ng damit na nakasabit sa puno, na may ilang patak ng sariwang dugo. Ang laki ng damit ay tumutugma sa suot ni Yu Zhenghai habang naglilinang sa Golden Court Mountain. Sinuri ni Lasho ang tahimik na paligid. Hindi ito makatwiran. Hindi siya maaaring umalis ng ganoon kabilis. Maaari kaya siyang gumamit ng isang uri ng earth escaping technique tulad ng Yunsan. Dahil walang nakita, itinaas ni Lasho ang kanyang kamay, at ang mga hibla ng malakas na enerhiya ay lumipad tulad ng mga alon sa lahat ng direksyon. Ang mga hibla ng malakas na enerhiyang ito ay hindi masyadong agresibo. Ito ay isang uri ng trackang mark na ginagamit ng mga cultivator. Isang pangunahing antas ng cultivation mark, simple at mababa sa pagkonsumo ng enerhiya. Maaari ring subaybayan ng markang ito ang mga kalapit na buhay. Siyempre, kung ang target ay may paglilinang, hindi gagana ang galaw na ito dahil maaari itong harangin ng proteksyon ng malakas na enerhiya ng target. Dahil pinaganya ang epekto ng cage bind, dapat ding nakatali ang paglilinang ng kalaban. Dahil hindi makalaban sa pagsubaybay ng mga marka, naglaho ang mga marka tulad ng mga bula sa atmosfera, nang walang anumang ingay o pakiramdam ng buhay. Maaari kayang sapilitang lumipad ang isang paang baka kasama siya. Itinatala ng mga kasulatan na ang isang paang baka ay isa ring maalamat na mabangis na sakayan. Kung talagang nagmadali ito, maaaring mahirap talagang habulin, ngunit ang umalis ng walang anumang ingay ay medyo hindi kapani-paniwala. Pinaganya ni Lasho ang kanyang primal na enerhiya upang maging malakas na enerhiya, na umikot, na bumubuo ng isang maliit na bersyon ng mahiwagang heavenly starlight. Ang mahiwagang heavenly starlight ay nahahati mula 1 hanggang 2, 2 hanggang 4, 4 hanggang 8, at sa isang iglap, ang mga puno sa loob ng 100 metro ay pinutol lahat ng malakas na enerhiya. Habang unti-unting bumabawi ang kanyang paglilinang, mas madaling gamitin ni Lasho ang mga pamamaraan at kasanayan ng kanyang mga disipulo. Ang problema ng hindi makapaglinang gamit ang mga pamamaraan ng kanyang mga disipulo noong una siyang tumawid ay nalutas din habang naibalik ang kanyang paglilinang. Bagamat maaaring hindi kasing kahanga-hanga ang kapangyarihan ng nascent divinity tribulation realm, kahit man lang, hindi problema ang pagputol ng mga puno.
Muling naghanap si Bai En sa utos ni Lasho, ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring nakita. Kung wala ang iyong paglilinang, gaano katagal ka makapagtatago? Hindi naniniwala si Lasho na may sinumang makakawala sa binding charm. Sa kalaunan ay lalapit ang masamang disipulo sa kanya na nagmamakaawa. Pagkatapos tawagin si Bai En, sinakyan siya ni Lasho patungo sa ikatlong tuktok. Mabilis siyang nakarating sa paanan ng bundok, sa harap ng bilangguan, kung saan patuloy na humuhuni ang tunog ng mga kuryente mula sa libu-libong patong na restriction, na malinaw na hindi na magtatagal. Ang natitirang mga tao ng Clarity Sect ay tiyak na nagtatago sa likod ng mga restriction na iyon. Kung hindi, hindi sana nagpakahirap si Yu Zhenghai na sapilitang sirain ang mga ito. Pagkatapos maghintay sandali, naglaho ang libu-libong patong na restriction, at isang babaeng nakasuot ng puti ang nanguna sa paglabas. Siya si Yu Hongyi, ang huling natitirang eksperto ng Clarity Sect. Habang umatras ang Underworld Sect, nagtinginan sa paligid ang mga taong sumusunod sa kanya ng may pagkalito, at hindi nagtagal ay napansin ang elder na nakasakay kay Bai En. Maingat na nagtanong si Yu Hongyi, miyembro ka ba ng Underworld Sect? Umiling si Lasho, na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Kung hindi dahil sa akin, patay na kayong lahat. Biglang napagtanto ni Yu Hongyi, at nagmamadaling yumukod bilang paggalang. Kaya pala ang matandang Ginoo ang nagtaboy sa dakilang demonyong si Yu Zhenghai. Yumukod din ang mga taong nasa likuran niya. Salamat po, matandang Ginoo, sa inyong tulong. Hindi namin kayo mababayaran sa inyong dakilang kabaitan at awa. Ding, nakatanggap ng same time na pagsamba mula sa 15 tao, nakakuha ng 150 puntos na merito. Umiling si Yu Hongyi at malalim na bumuntong hininga. Kung hindi dahil sa napapanahong pagdating ng matandang Ginoo, maaaring mukhang malungkot ang 7 anak ng Clarity Sect. Samobra na ang Underworld Sect. Sa suporta ng matandang demonyo ng Evil Sky Pavilion, naghahasik ng lagim saan man si Yu Zhenghai. Minsan nang kinubkob ng Clarity Sect ang Golden Court Mountain, kaya medyo inaasahan ang kalamidad na ito. Nagtataka ako kung naroon pa ang pinuno ng sekta. Sa pagbanggit sa pinuno ng sekta, galit na sumigaw si Yu Hongyi, huwag nang banggitin muli ang pinuno ng sekta. Kung hindi dahil sa kanyang pakikipagsabuatan sa mga puwersa ng palasyo, paano sana nangyari ito sa Clarity Sect? Nagbaba ng ulo ang karamihan ng marinig ito, hindi nangangahas magsalita pa. Pagkatapos ay tumingin si Lasho kay Yu Hongyi sa harapan. Mayroon akong mga tanong, sagutin mo. Nagmamadaling humakbang pasulong si Yu Hongyi. Ikaw ba si Yu Hongyi, ang kasalukuyang Grand Elder ng Clarity Sect? Ako nga, ang nakipaglaban sa iyo kanina. Ang pinuno ba ng Underworld Sect, si Yu Zhenghai? Nagpakita ng galit na ekspresyon si Yu Hongyi. Kahit maging abos siya, makikilala ko pa rin siya. Ang aking Clarity Sect, na may libu-libong cultivator, ay humantong sa ganitong wakas. Pakiusap, Ginoo, magbigay kayo ng hustisya. Hindi mapigilan ni Lasho ang kanyang pagkamangha at pagkalito sa kanyang kahilingan. Hinihiling mo sa akin na magbigay ng hustisya. Kayo, Ginoo, ang nagtaboy sa demonyo ng Underworld Sect. Sa harap ng ganitong kalamidad ng Clarity Sect, ang iba pang matuwid na sekta ay malilipol din ng demonyo sa malaot madali. At pagkatapos ay magkakaroon ng kaguluhan at pagdurusa sa mga tao. Habang nagsasalita si Yu Hongyi, lumuhad siya sa lupa, same time ang kanyang boses. Pakiusap, Ginoo, tulungan ninyo kami. Medyo nawala ng imik si Lasho. Bagamat hindi siya ang lumipol sa Clarity Sect, nananatiling katotohanan na sangkot si Yu Zhenghai, ang kanyang disipulo. Kung kumalat ang balita ng pagbagsak ng Clarity Sect, malamang nasisihin ng mundo ng paglilinang ang kasamaan sa Sky Pavilion. Dapat ba siyang magpakamatay sa publiko upang magbigay ng hustisya? Habang pinag-iisipan ito, malamig siyang nagsalita. Kung gustong wasakin ng Underworld Sect ang inyong Clarity Sect, kasalanan ninyo iyon. Yu Hongyi, tanungin kita, ano ang tama at ano ang mali? Tama ba ang paglilinang ni Moki ng masasamang sining? O tama ba noong 30 taon ang nakalipas, nang maglaban ang Clarity Sect at 7 Stars Manor para sa teritoryo, na nakaapekto sa libu-libong tao sa loob ng 100 milya?
Iyon ba ay matuwid?